Hi mga kaigala, so for today's video is I will show you on how you can use this Hohem iSteady MT2. Ayan, so for today's tutorial is gagamitin na muna natin ang Tagalog na language kasi nakita ko din sa YouTube na walang masyadong gumagawa ng tutorial in Tagalog. So, para mas maintindihan ng iba is magtatagalog tayo for today's video. So this is the box. Ayan. And yung kagandahan dito sa iSteady MT2 is pwede na siya sa DSLR. Ayan. Pwede din siya sa phone. Ayan. Meron kasi akong stabilizer dito. Ayan. Hohem din yung brand nito. Pero para lang siya sa phone. And ayan. Ito na yung box. And then now is ipapakita ko na sa inyo kung anong nasa loob. Ayan. Ito yung case niya. Ayan. May nakalagay pa dyang Hohem. And then sa box niya, let's open it first. Is ito. And then ito yung stabilizer. So yung first na nakita ko dito is itong ganito. Ang purpose nito is ito kasing gimbal to is meron din siyang face tracker. Ito yung nagde-detect ng movements. For example, kapag inactivate nyo ito, is for example, naka-activate na to sa gimbal, is kapag gagalaw ka to the left, is yung gimbal is pa-follow din sa iyo pa left. So, ipapakita ko din yan sa inyo later. And then, dito din sa right side, or sa left side pala, is ang kanyang mga connectors. Ayan. Madami connectors. Ito yung para sa phone. Ayan. And then, kasama din to sa ilalagay mo para sa gimbal para pag-connect sa kanya. After that is magpo-proceed na tayo dito sa gimbal. Ayan, nakasecure din siya. And then, nagandahan din ako sa color niya. Meron siyang something orange and then black. Ang ganda tignan. And then, nakasecure na din siya. Ayan, meron siyang mga tawag dito. Then, ito siya kapag hindi pa siya naka-set up. Yan. Malikot pa siya, malikot. And then, ito yung mini stand niya para pwede mo siya malagay kahit saan. So, ayun, this time is isi-set up na natin. Ilalagay ko muna to sa baba para ma-clear yung space dito. And then, ilalagay ko muna to dito. And after that is kukunin ko itong stabilizer. So, ang gagawin mo lang dito is i-connect siya. Nasa ilalim yung pasukanan ng stand. Ayan, para pwede mo na siyang ma-stand. And after that is kapag hindi kasi siya nakalock is ganyan siya, malikot siya. Pwede naman siyang ganito, pero if ever gusto mo siyang limited yung galawan niya, is magla-lock tayo. Ito yung lock niya, oh. Ayan. Lock, unlock. Tapos meron pa din dito, lock, unlock, or kabaliktaran dyan. Then, yung gagawin natin is i-connect or ilalagay natin itong phone holder. And if, if DSLR yung gagamitin nyo, ito yung gagamitin nyo. Ayan. And then, if phone is ito. So, yung gagawin natin is, dito tayo sa
upper upper part ng gimbal, or maybe i-set up muna natin siya. Ilalak lang natin here, ayan, and then lock din natin here. Oh, see the difference? Hindi na siya magalaw-galaw. Kapag ini-off ko tong lock is ganyan. Oh. So, ilock muna natin ulit. Ayan. After that is, dito ko naman sa part na to. Ayan. Yan. Nakalock na siya. Hindi na siya nagagalaw. After that is, pwede na natin itong set up para sa demo. Well, demo is, first mong gagawin dito is, hihilain itong part na to, nandyan, para ma-unlock. And dito din. After that is, ito na yung phone holder. Ang gagawin mo dito is, for example, yung video mo is patalikod. Ito kasi yung view patalikod. Dito mo ilalagay yung phone. Pwede mo siyang ganyanin. Ayan. So, nakalagay na dyan ang phone. And if gusto mo naman wait lang Ito naman is para ma-unlock. Meron ditong something button. Kapag nag-lock siya, kapag nilagay mo siya, tapos nag-lock siya dyan, is pwede mo to i-click para ma-unlock. Pwede mo siyang paganyan, ilagay, paganyan, o pwede din paganyan. Depende sa iyo if gagamitin mo siya for front na view or pag-back. So, for example, gaganyan din lang natin. Wait lang. Hindi ko makita kasi. Ayan. And then, ilalak lang natin dito. Ayan. And then, dito din. Ito siya. Ayan. Nakalak na yan siya. Hindi na siya magagalaw. And if camera naman ang ilalagay mo is ipaikot mo lang to sa DSLR. And then, the same lang sa camera. Ilagay mo lang dyan. And then, that's it. And now, ituturo ko sa inyo kung paano to siya i-on. Para i-on is double click lang dito. Ayan. Long press. Then, bitaw. Ayan. May narinig kayo. Ting! So, pwede mo na siyang magamit. And for example, gusto mo siyang all access, like pwede mo siyang ganyan-ganyan, is i-unlock mo lang itong dito. And ito naman is para sa mode. Ito naman yung controller niya. If gusto mo siya pa left, pa right. Then dito is yung charging. Dito mo siya i-charge gamit yung wire. Tapos, record button. Ayan. So, yun lang naman yung basic na gagawin mo if gusto mong gamitin itong Hohem ICD MP2. And then, ngayon naman is gusto ko siyang ipakita sa inyo if gaano siya ka-stable. So, pupunta tayo sa labas. And then, wait lang. Papakita ko din muna sa inyo ito. Pwede po siyang mababa. Pwede din siya pataas. Depende yan sa iyo. And then, lock mo lang dito. Ikit-ikitin mo lang yan. I forgot. If gusto mo din na i-connect itong face tracking, ayan, ito, is yung gagawin mo. Magnetic kasi yan, ayan. So, ang gagawin mo lang is ilalagay and then magnetic na siya. And then, meron itong switch. I-on lang natin. Ayan. After yan is i-on muna natin itong gimbal.
Ayan, nag-blink na siya. And that's it for this vlog. I hope And that's it for this vlog. I hope na meron kayong natutunan. And if meron kayong mga question is mag-comment lang kayo sa comment section sa baba para ma-answer ko din yan. So, ayun lang. See you in my next video. Bye-bye.